Dako naman tayo ngayon sa Isabela kung saan matinding hangin at buhos ng ulan ang naramdaman sa ilang bayan doon. Tingnan natin ang sitwasyon ngayong umaga. Live mula sa Santiago City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano bang tumambat sa inyo pag sa lasa nga ng bagyong uwan? Nikki, matapos ang matinding paghagupit ng super bagyong uwan dito sa Isabela, tumambad naman ang iniwan nitong samut-saring mga pinsala gaya na lamang dito sa Santiago City. Binagsakan ng malaking puno ang isang bahay sa Purok 2, Barangay Mabini sa Santiago City. Sa lakas ng hangin, halos nabunot na ang buong punong nabuwal sa ilang mga bahay. Maswerte namang walang nasaktan sa 4 na pamilyang naninirahan dito. Mabilis naman itong pinagpuputol ng mga residente para agad maalis ang puno. Bukod dito, ilang poste rin ang natumba habang nagkalat pa sa daan ang mga nilipad na sanga. Pinagsamang malakas na hangin at ulan ang humagupit sa malaking bahagi ng Isabela mula kagabi hanggang madaling araw. Ilang oras din itong tuloy-tuloy na namiminsala kaya maraming residente rin ang natakot matulog sa magdamag. Dahil sa dami ng ulang ibinuhos ng super typhoon, mabilis namang tumataas ngayon ang level ng tubig sa mga kalapit na ilog. Kaya inaabot na rin ng baha ang ilang bahay na nakatirik malapit dito. Dahil dyan, naghahanda ng lumikas ang ilang apektadong residente, bit-bit ang mga maisasalba pa nilang gamit. Habang ang ilan, inilagay na lang sa ibabaw ng bubong ang mga damit at gamit sa katinakpan ng trapal sa pag-asang hindi aabutin ng tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng mga nakausap naming residente. Parang nahirapan akong huminga, parang sumasakit ang dibdib ko, sumisikip pag yung mga hangin po. Natatakot ako talaga sir. Sino ba naman hindi matatakot ng ganito? Ayaw niyo sa evacuation center? Ayaw po namin, sir. Kung may sarilang sana kaming bahay, doon sa hindi nababaha, yun sana. Hirap po. Mahirap po. Sobrang hirap. Nikki, tumataas ngayon ang tubig dito sa Calo Bridge, no? At dahil dyan, itong nasa likod ko, talagang indikasyon na umaangat na rin yung tubig at inaabot na yung ilang mga bahay. Unfortunately, yung ilang bahay dito na pawang gawa lang sa light materials, talagang nabuwal na ng tuluyan dala ng malakas sa hangin. Pero dito sa kabilang side ko, makikita ninyo, talagang tumataas na yung tubig. Inaabot na nga yung first floor ng naturang bahay. Haabot man sa 10 bahay yung nandito ngayon sa aking likuran, isang compound dito na kapag ganito doon na may bagyo, kahit daw wala ng ulan dito sa lugar, kapag umuulan pa, or yung tubig na nanggaling sa Quirino, sa Aurora Province, dito rin ang bagsak niyan bago tumungo naman papuntang Cagayan. Sa ngayon, sa huling tala ng Isabela PDRRMC, aabot na sa 16,000 pamilya ang naitala nilang nagsilikas sa kabuuan o katumbas po yan ng almost 49,000 individuals sa kabuuan na huyan ng buong probinsya ng Isabela. At sa ngayon, umaabot din sa 33 out of 37 towns and municipalities dito sa probinsya ang wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez mula sa Santiago City sa Isabela. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.